Ito na muna yung pag-usapan natin mga idol kasi ito yung pinaka-interesting talaga eh. Nadepensahan nga ng maganda ni Cunningham tong si DiVincenzo kaya napag-give up siya ng bola. And may kita nating naagaw ni Ausar Thompson to. Pero siguro, rookie jitters. Masasabi nating nawalan siya ng control sa bola. So currently, wala pong may hawak nito pero parang technically dribble tong ginagawa po ni Thompson. And dito na ulit papasok si DiVincenzo sa picture na literal na inimpede or pinigilan ang progress ni Thompson kasi hinarang ba naman niya yung likod niya at tila nag-ala John Cena si DiVincenzo dyan. Hindi na to question kung foul ba o hindi kasi kahit sa ang mundo naman or universe, panigurado foul to. Ang magiging argumento mo na lang ay hindi talaga hawak ni Thompson yung bola pero maaabot naman niya yon pabalik kung hindi lang sumulpot sa harapan niya si DiVincenzo and completely impeding his progress. Ang masama pa dito mga idol, kahit anong tawag wala man lang ginawa ang mga referee. Samantalang dito hindi nga rin po hawak ni Harden ang bola at all tapos si Harden din po ang nag-initiate ng contact pero foul yung depensa. Ganyan din naman niya na sumakay siya sa lugod pero si ref ay may tawag dyan na pabor nga sa offensive player. Dito, aksidente lang naman yung nangyari. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng ating video. Nakakatulong to sa build up ng ating channel. Ito similar din po na situation mga idol mula sa play-in tournament last year na segundo na nga lang po ang nalalabi and very close ang laro. Tulad nga dito sa laban kahapon na ganun din, close game. At ang nangyari din dyan ay naagaw tapos wala rin po may hawak ng bola. Sabay si Lebron, ganun din ang ginawa. Inunahan at pinigilan po ang progress si Prince para siya ang makakuha ng bola. Ano yung tawag? Loose ball foul kay Lebron. Si Lebron pa yan na sinasabing laging pabor ka mo yung tawag sa kanya. Tapos hindi rin siya nakaligtas doon sa tamang tawag. Malaki pa ang stakes ng laro dito. Pero ganyan, may tawag talaga ang ref. Dito, wala man lang katawag-tawag. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Ang continuation ng gulo na yun mga idol ay nahanap ni Bronson tong si Hart sa ilalim. And ito, hindi ko masasabi talaga na baligtad dapat ang mangyari. Hindi naman ako referee pero pwede mo kasing i-argue na si Duren ay vertical lang dito. So kahit may contact man, kung talagang vertical lang si Duren dyan ay hindi talaga foul yun. Again, hindi ko sigurado to mga idol. Ang in-argue lang natin ay kung vertical nga po si Jalen Duren. Kaya tignan natin ang inyong mga opinion mga idol kung vertical nga ba siya rito. Pero hindi nga ganyan ang nakita ng mga referee kasi tinawagan siya ng foul. Matapos itong kontra-tiyempo na tira ni Bronson, lahat ng mga players ng Pistons sa court papunta na kagad sa kanilang bench, assuming na tatawag ng timeout ang kanilang team. Pero heto mga coach ng Pistons ayaw mag-timeout. Ewan ko, feel ko rin dapat sila mag-timeout dyan pero sige, hayaan na natin. Dito rin mga idol, may kita nyo naman clearly na itong si Hartenstein tila sinasayaw sa JS tong si Fontecchio. Hindi tuloy siya nakatalon. Kitang-kita ni referee number 22 yan pero siguro for the sake of maganda nga ang game, okay lang na magkaroon ng ganyang contact at naka-easy score pa tuloy ang Knicks. Sa labanan sa rebound, may kita natin si Hartenstein na nakahawak dito sa jersey ni Duren. Pwedeng-pwede talaga pumito ang ref dyan sa ganyang pagkakataon mga idol pero pinili nilang hindi. Papabor sana sa Detroit yon. Loose ball foul pero yun nga, baka for the sake na close ang game ay hinayaan na lang nila na ganyan. Still does not make it right technically. Kawawa talaga ang Pistons doon sa crucial na tawag nila na tila wrestling ang nangyari at walang foul. Sila ang lamang noon pero pumabor talaga sa Knicks ang tawag nitong mga referee. Dapat talaga maging better sila sa pagtawag lalo na sa ganitong mga close games. Sinabi rin naman ng mga referee pagkatapos ng laro na yon, inamin nila na miss call nga yun. Pero napaka-obvious naman kasi para ma-miss. Kaya maintindihan mo rin ang mga reaksyon ng mga social media fans patungkol dito.
Home court kasi ng Knicks mga idol. So syempre, yung mga fans sa stadium ay masaya dahil sa no call. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.